Good morning mga kabalbas. It's 6:04. Hindi tayo sa C4 ngayon. At makikita nyo dyan, maraming nag-exercise. So yun, nakita nyo ba? Sa loob, dun sa loob nun. Saka dito sa kalsada, marami rin. Mga nag-jogging. So it's August 29 ba? Sahod time, sahod day ng mga may trabaho. Tayo walang trabaho, kaya wala tayong sahod. Masahod lang tayo kay Mrs. ng panggas. Ito kasama natin si Mrs. nasa likod, hindi nyo lang kita dahil wala siyang carpool. Kaya ihahatid natin siya sa kanyang opisina. Isang oras siguro ang biyahe natin kung walang traffic at huwag uulan. Kawawa naman si Mrs. Mapakita ko lang sa inyo kung anong ating biyahe sa umaga. At dahil yung sa hapon ay wala na, dahil dapat ma-upload ko to ng maaga dahil may biyahe bukas. Ayan, na traffic tuloy tayo, na stoplight tuloy tayo. Diskarte lang muna tayo ngayong umaga ha, huwag kayong magagalit. Para medyo mapabilis tayo. Okay, good, clear. Yung isa nga, beating talaga, ano ba yan? Yun, siguro police. So, dito tayo sa Navotas R10. Ito, makita nyo itong mga nakaposte. Magiging yan, parang flyover. Hanggang dun yan sa kadiretsuhan ng Delpan. Kung makita nyo sa R10 Manila, may mga ganyan din. Papunta yan sa airport. Bababa yan dun sa C4. Dire-diretso sa Bulacan Airport. Ito ang dito makikita nyo yung boundary ng Manila at Navotas. Di ko pa yata nasabi yung boundary. Or kung hindi nyo na alam or sa may gusto, ano yung boundary ng Manila City at Navotas City. Ito itong ilalim ng Skyway. Skyway. Basta galing yan NLEX connector. Yung nasa kanan natin na tulay na yan. Galing NLEX yan. Galing Valenzuela. At ang daming motor, ang daming truck. Delikado yung lubak dito, lalim mo. So ito na tayo sa boundary ng Manila at Navotas. Itong gitna ng tulay na to. Ito, ayan. Now we're in Manila. So kung makikita nyo, magbabago ang paligid. Saka dito, masabi ko lang, huwag naman magagalit yung mga taga Manila sa akin. Tulad niya, di ba nung nakaraan, nakita nyo naman sa vlog ko, traffic pa din, di ba? So ano bang pagbabago ang nangyayari pag-upo ni Mayor Isko? Matagal ko lang yung binablog to kaso tinatanggal ko. Kasi ayoko ng politics, pero gusto ko lang din yung makita kung ano bang tunay na pagbabago. Kasi madalas yung pinapakita sa media, di ba, lagi naka social media si Isko, lagi siyang nasa traditional media, di ba? Puro magaganda nangyayari, puro magaganda yung ginagawa niya. Pero dito kasi, makita nyo, illegal parking, may towing dyan sa kanan. Pero ang dami naka-illegally parked. Tapos kung makikita nyo pa sa banda rito, yung mga junk shops, kitang-kita naman sa kalsada na ginagamit nila yung kalsada mismo. Stop tayo. Tuloy natin mamaya. Dito, halos dalawang lane yung nasasakop ng
nasasakop ng mga junk shops dito. Tapos mga illegally parked na sasakyan. Parang ang labo. Bakit tayo ipakita to? Na puro maganda, nilinis yung ganyan, nilinis yung ganito. Pero dito, ba't tayo ipakita? Tagal lang stoplight. Very good. Gawin natin, subukan ko isang diretso tong vlog na to. I'll try. Walang patayan ng camera. Pero wala lang edit. Subukan ko lang kung kaya, kasi hindi naman ako madaldal. Ito, makita nyo dito sa right side. Ayan o. Diba? Bakit hindi malinis? Sorry sa mga taga Manila, pero ito yung napapansin ko. Ay, sana patas. Diba? Bango-bango ni isko sa media eh. Pabanguhin natin ang gusto, parating nyo to oh. Yung basura sa kaliwa, tambak yan, lagi yan. Madalas after nitong stoplight dyan na sila nagtatapon Nung nakaraan, ewan ko, siguro dahil may problema nga yung Manila nun sa sa tracking ng basura. Parang hindi nga kasi nagbabayad daw yung dating administrasyon. Pero ito ang makikita nyo dito. Ito yung right side na to, puro basura. O dyan na nagtatapon. O dyan dinadump. Tapos may kukuhang ibang truck. Ayan, dumi oh. Wala lang, masabi ko lang kasi sayang eh. Sayang na nakakainis. Binago ko tong ganito, nilinis ko yung ganyan. Nilinis namin to. Hindi ko, basta papabanguhin natin ang Manila. Ano yan? Diba? Parang wala yung, diba? Parang huwag na tayo magsinungaling. Diba? At wala nang traffic at as of 6 AM. Maluwag na yung mga truck. Hindi katulad nung nakaraan pala. Yun yung nabura kong video nung nag-isla kami nila Kuya Boy. Yung sobrang traffic dito. Madaling araw nabura ko. May counterflow pa oh. Ganda ng tunog ng motor. Dinig nyo ba? cc na ano ba yun? Super 4. Yung mga nagmumotor yan, alam nyo yan. Super 4 Honda. Yun yung pangarap kong motor dati. Eh ang mahal. Saka nakakangawit na kayo ko. Hindi katulad nito. Diba, relaxing. Ito yung sinasabi niya yung mga poses sa kaliwa na mabilog. Kadugtong niya yung nasa Navotas. Nagiging flyover or expressway. Dire-diretso hanggang C4 Navotas papunta sa airport. Kaya magiging maluwag to, mga bagsak yan sa Navotas na. Magiging maluwag tong kalsada na to pagka magtagal. Kasi yung mga diretsong Navotas na sasakyan, dyan na dadaan. Hindi na maiipit sa mga truck. Pero sana maayos pa rin yung rito. Port area. Tingin ko port area may problema dyan eh. Kaya hindi makadire-diretso ng pasok yung mga truck. Walang sistema. Walang system. Pagdating sa loob. Ano ba tayo dito? Ha? Ano? Ingay ng motor. Nagre-reklamo si Yaya, ingay daw ng motor na isa. Aga-agang init. O dahil siya singaw ng singaw siguro ng sasakyan to, ng mga truck.
Ang init. Yun lang, naipit tayo. Mga ano to, yan mga papunta sa port area dun eh. Dito tayo, dito. Tama, ay salamat. Ngayon mga nasa kanan na yan, padiretso yan eh. Dun sa papunta sa port area. Papasok sa loob ng pier. Itong nasa unahan ay umandar oh, kasi kakanan siya. Hindi naman siya didiretso papuntang Delpan Bridge. Ngayon, dyan nagta-traffic. Mga sinasakop nila yung kalsada. Mag-right turn sila. Yan o, makita nyo dito. Ayaw niya pa rin dumiretso, kanan siya. Ngayon nagta-traffic dito dahil sa mga yan lang. Matitigas din ang ulo. Kasi walang umuhulit, napakaaga pa. Ang matatapang nung nakaraan, may nakita ko niya nakikipag-away pa sa pulis saka sa traffic enforcer yung driver. Ang tatapang talaga. Walang magawa yung pulis saka yung traffic enforcer. Yan o, yan yung traffic dyan sa kanan. Okay, Delpan Bridge. Tayo Delpan Bridge. Ang ganda na ng ano to. Nung nakaraan to, lubak-lubak to eh. Inaspalto ng pinakamayamang departamento sa Pilipinas, DPWH. Kaya pala ang daming project sobra ng DPWH. Yung mga ang daming kalsadang inaspalto. Napakalaki pala ng pondo nila. Wala nang mapaglagyan. At wala, napakarami nilang kurakot. Sobrang dami. Siguro, totoo naman siguro yun. Pati politiko doon kadamay. Kasi sigurado may... Usually naman talaga congressman na naglalagay ng pondo kung anong gusto nilang project. Hindi pwedeng si DPWH lang. Mga congressman na nagpo-propose ko anong project ang gusto nila sa kanilang distrito, kaya nagkakapondo. Ayun, dito na tayo sa mga hindi lang nakakaalam kaya sinasabi ko to, yung mga lugar sa mga hindi taga rito, diba? Para may idea kayo kung saan kami dumadaan, kung gaano kami kabilis makalabas ng aming lugar kung walang traffic. Dati to nakuha namin to ng from dito sa Anda Circle. Turo ko sa inyo Anda Circle. Yung panahong wala pang traffic, siguro ko doon, na second year college. That was 1999. Kasi nag-college ako 98 na eh. Nag-stop ako nung isang taon eh. Isang taon ba? Dalawang taon yata ako nag-stop. So, nandito na tayo sa Anda. Ito yung Anda Circle na pinaganda dati ni Mayor Scott bago unang term niya. Hanggang ngayon maganda pa rin naman. Hanggang dyan lang ang gumanda. Paglagpas dyan papunta Navotas wala na. Ang daming street sweepers. Yan, from Anda Circle dati hanggang sa amin, kaya yan 15 minutes. Diretso. Pag walang traffic yan 15 minutes. Ngayon sa traffic, sa daming sasakyan, wala na, hindi na kaya. 4 wheels yun hindi yun motor. 15 minutes lang. Ngayon wala. Usually 30 to 45 minutes yata yan pag walang traffic. Yung yung tamang traffic lang. Ngayon kasi sobrang dami ng sasakyan talaga. Ay, makakapagod pala magsalita ng gano'n ba tayo kahaba. Wala, hindi ko makita. I can't see. Ilang minuto na ba? 15? 12?
na 12 minutes na diretsong ano, salita. So, ano ba tayo? Dito stoplight. Sana walang traffic talaga para maaga rin ang makabalik. Oops. Ngayon binabaan niya yung kanyang ADB, oh, baba. Kaso mawawala na yung purpose yung pagiging ADB. Yun lang, yan yung mga ano eh, maraming extra na money na binili yung motor para pagandahin, hindi para dun sa purpose niya. Pangarap ko rin yung ganun, kaso wala tayong pera. Kahit yung isa ko motor, gusto ko nang paayos eh, wala. Hindi ko mapapinturahan, ang dami kasing ano na doon, ipipinturahan. Dahil inuumi doon na, yung mga aluminum niya. Yun nga lang, wala pang budget. Nagkaka-budget tayo pero yun nga, meron tayong pagtutuunang iba. Hindi natin pwedeng ibawas doon. Ang init, aga-aga ang init. Na-stop pa talaga o pambira. Diskarte ulit tayo, diskarte muna tayo para makapasyal din kayo. So on our right side is Manila Hotel. Ayan ang Manila Hotel. Matanda na yan, Manila Hotel. Panahon pa yata ng Amerikano yan eh, kung di ako nagkakamali. So ito, ingat kayo dito. May ano to, may bayad yung parking dito ha. May mga naniningil dito sa grandstand. Kung hindi pa nakapasyal dito o namimiss na tong lugar na to, yata na yung grandstand ngayon. Dati open to, wala namang harang yan eh. Pwede ka mag-picnic dyan sa grass. Dati pagka nag-jogging kami sa umaga, ang dami dyan, nagpa-picnic. Ngayon parang bawal na. Dahil siguro kalat. Alam mo yung mga Pinoy, titigas ng ulo. Ay, yung Hotel 02 pala, nadaanan natin. Sorry. Hindi ko nabanggit, nasa likod natin. Hotel 02. Yung may underwater rooms. Maraming isda. Ganun, parang ka nasa aquarium. And nasan tayo? Dito tayo sa Calao Street. Ito yung Calao. Diyan bumaha nung nakaraan. Napakalaki yung baha dahil sa ulan. Pasyal ko na lang kayo ha. Ito ang US Embassy sa right side. Yung mga mag-a-apply ng visa sa US, dito kayo pupunta. Laging napakahaba ng pila sa umaga para sa interview. Ngayon kaya, mahaba kaya ang pila ngayon. Yan ang pila oh. Yan ang pila ng mga for interview ng US Embassy. Diba? Pero yan mga hindi nagreklamo, yung mga nag-a-apply dyan, kahit inuulan sila dyan, wala kang maririnig sa social media na nirereklamo yung ahensya ng US Embassy na nabasa sila, na napakainit, walang man ng bubong. Pero kung Pilipino yan, ako po, nasa social media na yan, nirereklamo na kay kay Bitag, kay Tulpo, ayan, o kaya kay Bosita. Diba? Pero totoo naman yung gusto natin mga Pinoy, lahat sinusubo na lang. Lahat kailangan nandyan lahat. Kahit hindi kumikilos. Yung mga hindi kumikilos, yung pa yung magreklamo ng gusto. Kasama sa rally, pambabato sa demolition. Yung kahapon, napanood ko lang ko sa yun. Demolish sa Manila.
Pinagbabato pa sila. Ayun, nandito tayo sa Malate. Punta na naman yan, oh. Malate. Napakasarap bumiyahe pag ganito kaaga. Pero minsan kahit ganito kaaga, ang traffic dito eh. Hindi. May ginagawa kasi nun kaya pala traffic. Ang tagal ginawa na itong kalsada dito eh. Pero ngayon, napansin ko lang nung isang araw, manipis, sira agad. Lalo itong dinadaanan ng truck. Yan oh, kagagawa lang nito eh. Sira agad yung mga dugtungan sa gilid. Tapos yan naman mo, asfaltado agad oh. Kagagawa lang. Well, DPWH 40% sa kanilang mga basta. Yun yung sabi ni Mayor Magalong. O 40% na lang yung yung budget para pampagawa. 60% is kickbacks. So napakalaki yung pondo na nawawala. Ito nyo, kagagawa lang oh. So sobrang tabang ng semento. Wala na. Saglit lang. Wala pang isang taon yan eh. So, asa na tayo? Dito na tayo sa PIC, ay ano ba ito? CCP ba? PICC ba ito? Ayan, PICC. Tama na pala ako nung una. PICC, na right side. Dati yung freedom na dati nakakakyat pa dyan eh. May PICC na yan. Ngayon hindi na. So, paano na tayo? Hill Puyat flyover. It's 6:26 na. Kulimlim pero mainit. Manipis lang yung jacket ko pero mainit. Hindi nga jacket eh, parang pang lang to, pang araw para hindi ka mainitan ng araw. Ang tawag dito sa jacket ko, parka ba? Parka. Ayan, ito yung Hill Puyat flyover. So next natin is EDSA. Para ako nakaano ngayon dash camera, dashcam. Kita nyo lahat ng nangyayari sa aking biyahe. Oy, salamat nga pala. Salamat po ulit sa lahat ng sumuporta sa challenge. Maraming salamat po sa inyong lahat. At tayo'y nakagraduate. Thank you everyone. At sa mga bagong subscribers, don't skip ads po ha. Kasi dyan lang po tayo kuha ng ating revenue. At maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads. Sana patuloy nyo pong subaybayan yung aking channel. At malaking magiging pagbabago po dahil travel vlogs po talaga tayo. Pamamasyal po tayo, sasama ko kayo sa pamamasyal, sa pakikipag-usap sa ibang tao. Ayan, ganyan po yung ating magiging vlogs. May konting trivia, mga ganon. Siguraduhin ko meron kayong makakarating kayo sa lugar na yun kahit nanonood lang kayo. Uy, nagpasta pala ako.
62 kilometers. Dapat 60 lang dito. So, malapit na tayo sa EDSA. Kaya lang, bilis ng stoplight dito. Hindi tayo aabot, tapos mabagal pa itong nasa unahan natin. Ay, Diyos ko. Sabagay, stop na. We can do anything. So, ang bilis. Napakabilis. Tayo po pwesta. Ayo, lipat. Baka tayo masagasaan ng truck. Dito ma-check natin yung yung vlog natin kung ano nang ginagawa ng mga traffic enforcer ng Pasay. Diba, may NCAP na. Tingnan natin kung inuhuli pa yung mga jeep, mga naka-illegally parked malapit dun sa crossing ng EDSA Taft. Yung sa ilalim sa may bago dumating ng LRT. Paglagpas ng LRT. Okay ka lang, Mi? Okay ka lang? Hi ka muna sa vlog. Hi ka muna sa vlog. Yan si Yaya. She's doing good. Hindi ko pa siya sasoli sa agency. Napakasipag. So, ilang minutes na ba tayo? Uy, 27 minutes. Ba, dumadaldal ako medyo dumadaldal na. Parang yung pauwi, hindi ko na makukunan Hindi, patayin ko muna to. Balik tayo mamaya kasi maubos din yung battery natin. Later. Aba, himala, may nanguhuli. Mga motorcycle squad may nanguhuli. Sino kayo inuhuli nila? May tinitikitan doon, hindi ko nakita kung sino yung tinitikitan nila. So, ito tayo EDSA na po ito, EDSA. Dito tayo. Uy, tinanggal na rin yung harang dito. May harang to, yung bike lane. Tinanggal na rin kasi wala namang gumagamit. Mataas pa nga yung rito Parang hollow blocks kung napansin nyo sa vlog ko dati. Parang kasing taas ng hollow blocks yung harang. Pero hindi man nagagamit ng nagbabike. May nakagamit naman siguro, kaya lang pagdating dito, ayan, madami nakahambalang na e-trike, mga jeep, nakaharang din sa gilid, taxi. Pero madalas jeep, yan ganyan. Go yan Pero nagta-terminal sila dyan. Ayaw magsi-abante. Pinapakita ko lang po ang aking nadadaanan lagi at ang sinasabi ko naman ang aking nararamdaman. Dahil nakakainis. Ang daming naapektuhan yan So sabihin para kumita sila, para hindi sila kikita kung yan ang naging trabaho nila, di ba? Dapat sumunod sila. Yan di ba? Natik pa ako doon Go, pero naka-terminal silang lahat. At ang MMDA walang ginagawa. Ayan tanda sila. Dead ma. Di ba? Lagi nila kasing nasa huwag naman po sana magalit yung iba sa akin, pero kung di tayo lahat susunod sa batas, walang mangyayari sa atin kung lagi na lang kakatwiran natin ang pagiging mahirap, di ba? Hindi man pwedeng laging ganon. Paano naman yung ibang naapektuhan? Yun lang po. Let's go. Ito mga e-trikes. Sige, sabihin natin nagtatrabaho lang kayo, pero bawal yan diba?
Sobrang bawal yan. Nagsasakay kayo dyan, bawal yan. Yung pa isa, wala naman kayong prangkisa para magsakay. So, let's change the topic. Laki! Ay, magbigay! At nagbigay, buti nagbigay yung aking nasa kaliwa. Kasi hindi na natin didiretsuhin to. Usually kasi dumadaan kami ni Mrs. sa Kalayaan flyover. So magano tayo ngayon? McKinley. Huwag kayo mainip ha, at huwag kayo mag-skip ng ads. I-play nyo lang po, mga kabalbas, mga kayate, mga kalaag. Buti wala pang araw. May araw na pala. Buti hindi matindi yung sikat. Kasi 6:30 na. 6:36. Hindi ganun papawisan si Missy sa biyahe. So, mamayang gabi susunduin ko uli siya. Kasi nga wala kang carpool. Pero maaga ko siya susunduin, sabi niya. Wala, nagugutom na talaga ako. Kumukulo yung sikmura ako ha. Agang kumulo nito ha. Nagugutom ako. So, dito na tayo sa Magallanes flyover. Ito po ang Magallanes flyover. Ang ganda na rin. Bagong asfaltado. Nung nakaraan, ito eh. Yung mga dugtungan ng tulay. Yan. Ito po, sobrang lalim. Ganda ng kotse, parang tokador ko nung bata ako. Puro sticker. Yan yung tokador ko dati. Puro sticker ko, anong sticker na mapulot ko. Didikit ko sa tokador. Kayo ba? Yung mga batang pinanganak ng batang 90s. Alright. Dito tayo sa tapat ng Dasmariñas Village. Ang barangay na napakayaman. Traffic. Yun lang ang traffic na dito. Hindi naman traffic, maandar naman pero mabagal. Why? Why? Ayala Tunnel ang traffic. Kaya dito na tayo sa may kasi malapit, approaching Ayala Tunnel. Uy, huwag kayo mainip ha. Yung mga solid dyan. Diba? Salamat po. Moving naman. Mabagal nga lang talaga. Marami na kasing sasakyan. Paulit-ulit ako dahil sasakyan. Pero totoo naman. Nakikita nyo naman dahil sasakyan. Hanggang na yan siguro, mahaba na yan hanggang Guadalupe. Yan dami yung nasa right side. Kita nyo ba? Yung mga ilaw na lang makikita nyo dyan. Kasi bagal dyan. Hanggang Guadalupe na nga yan, bagal. Tayo, dito tayo sa kaliwa. Dito tayo sa kaliwa para McKinley tayo, McKinley. $6:39 35 minutes. Wala. Ganun. 30 minutes na.
Ay, 40 minutes pala. Simula sa bahay. Hindi lang. Ano gusto ko nang malis? 5:45. 1 hour na. More or less, 1 hour. Pwede ba dyan? Hindi ko alam eh. Pwede pala dito. Usually daw pa kasi dumadaan sa mismong McKinley. Tama na, traffic pa tayo. Oh. Kaya ayoko dito eh. Oh. Bagal. Diba? Tapos dito yung mga ano, huwag kayong maingay ha. Pumipila. Dati dyan ka pumipila dati, di ba? Yan oh. Mga papasok ng ano yan, papasok ng BGC. Ha? Mga nag-aantay ng bus. Dati ganyan, mag-aantay siya dyan na matagal para makapasok dito sa loob. Kaya napaka ano, sobrang late niya makauwi dati. Nung minsan lumabas siya ng 6 o'clock ng hapon, nakauwi siya ng bahay magto 12 o'clock na. Pero yung usual na biyahe niya papasok at pauwi dati is 3 hours. 2 to 3 hours yun, madalas yun. Kaya sobrang pagod siya pagdating ng bahay sa gabi. Eh kung ngayon hindi ko siya ihahatid sundo, ganun pa rin mangyayari. Or uso na yung Grab. Ang ingay. Uso na yung Grab, kaso napakamahal naman, di ba? Usok naman ang jeep na to. May jeep pala rito. Ngayon ko lang napansin. EDSA Market. Bango, may tuyo ah. Hanap tayo ng ano. Dito oh. Itong Rustans dito oh. Hawak ko rin dati yan eh. Rustans. Nakalimutan ko sa bar. Ay hindi. Rustans ano ka ba yan? San Antonio ba tawag yan? Hindi ko alam eh. Hawak ko rin yan. Dati ang dami kong Rustans na hawak. Rustans supermarkets. Sobrang dami. Lahat ng seafoods, gulay, dairy products. Ano pa ba? Basta ganun, chicken, beef, sa akin yun. Ako yung mo-order sa supplier para dalhin sa mga different Rustans supermarkets, saka Shopwise. Yun lang, para sabi ko lang, yun yung bago ako mag-asawa, yun yung trabaho ko. Then after that, nagpunta sa ano na ako, City Hall. Dahil tao, dahil nagkatrabaho, malaki siguro yung ginagawa sa loob. Dito tayo sa Manila Polo Club. Yan. Meron akong ano dito, yung aking boss, diyan nakauwi. Dating boss. At nakarating na tayo. Ay, hindi pa pala. Meron pa tayong ilang kilometers na lang naman. Siguro mga 10 minutes. Ito pa, ito yung isang traffic kasi malapit na tayo sa stoplight. Kaya medyo ma-traffic na dito. Nakakatakot mag-ano dito eh. May mga loko-lokong kotse dito na talagang dadagitin ka eh. Yan o, nakakatakot. Yung mga lalo yung magagandang sasakyan, mga walang pakialam, mga may pambayad. Bagay, baka hindi ka pabayaran yan dahil sabihin kasalanan mo. Diba? Connection pa nila. Kaya tsempuhan dito, tsempo lang para makadaya ng konti.
Gaganda ng sasakyan, oh. Ayan, oh, yung kasunod, oh. Wow. Oh, di ba? May BYD pa, oh. Tapos sasabihin nyo, mahirap ang Pinoy. Maraming mahirap kasi maraming nangungurakot. Kaya maraming naghihirap pa rin. Walang umaasenso, sila lang. Okay, paalam muna ako, mamaya na uli. At mahaba na, ah. Balik tayo maya konti. So we are here na sa loob ng BGC. Nakita nyo dyan, puro buildings. Diba? Napakaswerte ng mga nakabili ng lupa dito. So sigurado naman lahat yan may connection sa dating administrasyon. Hindi nakaraan, kaya ano pa yata ito, kay Ramos. Alam ko panahon pa ni Ramos nung pinatag to, at nagkabentahan ng mga lupa. Napakaswerte ng mga may connection politika ng panahon na yun, diba? Mga pinagpala. Habang yung mahirap pa rin. Napakadalang sa magbubukid yung umunlad unless yung mga anak mo napagtapos mo ng at maganda ang trabaho or nasa abroad. Yon, we're here. Maya na uli. Ay hindi, ano ba to? Ito yung sabihin ko na, ito yung pinaka magandang pasyalan din paggabi. Lakad-lakad lang. Huwag kayong kakain dito, napakamahal. Diyos ko po. Pwede siguro Jollibee, mga ganon. Kami ganon lang. Hindi naman kami kumakain dito, eh. Kahit kami ni Mrs. Yung mga anak ko, pag syempre, mga bata, pag kasama sila dati, kumakain kami. Sama kami kumain dito. Pero ganon din ang order namin. Bangus. Pritong bangus. Crispy pata. Pagkasama lang yung mga bata, pero pag kami dalawa, no way. Mahal. Dahil totoo pag umaga. Pagka rush hour, naku po, dahil sasakyan din dito. Ngayon maaga pa, 6:51 lang. Mga na pumapasok pala ngayon is yung mga alipin. Mamaya pag may mga sasakyan, yun na yung mga boss. Kung marami na sasakyan, yun na yung mga boss, mapasok na. Pero ngayon, puro nakamotor, dami yun, diba? Puro nakaangkas, iba habal-habal. Puro alipin pa lang to. Ayan, si Mrs. alipin pa lang. Kaya napakaaga. Dito pala yung The Gun Store. Ano? Napuntahan nga ito. Lang, tingin-tingin lang. Hanggang tingin na lang tayo ngayon. Sawa na rin ako magbaril. Pero bumili nung iba. Gaganda kasi. Okay, dito na tayo. So later guys. Pauwi naman. So we're here na sa 11th Drive. Let's go. So nahatid na natin si Mrs. Nandito na tayo sa 32nd Street. Unang kalsada na nagawa dito sa BGC. So natatandaan ko. So dito tayo sa Buendia tayo, Buendia. Para lalabas tayo ng Rosmania Highway. Para dire-diretso lang. Alam ko na nabanggit ko na ito nung nakaraan. Hindi ko rin matandaan kung napanood nyo o sa mga hindi nakapanood. Para madaanan natin dati kong office. Nung nagtrabaho nga ako sa Shopwise and Rustans. Isa lang kasi may-ari niyan. Rustans and Shopwise. May-ari niyan is mga Antoco. Kung nakakabalitaan nyo yung namatay sa US na na-overdose sa cocaine, sabi ayon sa kanilang pagsisiyasat,
Sila yung may-ari ng Rustan's Supermarkets and Shopwise. Pero saglit lang ako din ako nagtrabaho dyan, parang isang 2 years lang yata. So pababa na tayo ng flyover pag Buendia. Nandito na yung mga amo, ang dami sasakyan. Here we go. So maaga na kasi, 7 o'clock na, 7:05. Marami na talaga pumapasok dito sa Makati. Dati si Mrs. yung opisina nila dito lang sa Makati, kaya mas madali. Dati kasi may mga maraming mga van sa amin na kolorum din. Kolorum, syempre. Bumabiyahe dito, Malabon, Makati. So madali. Ngayon, nawala na yung kolorum. Pero may bumabiyahe pa naman, pero konti na lang. Ang problema, BGC na siya. Napakahirap yung papasok sa BGC. Napaka madugo. Nakita nyo naman yung pila kanina, ng pila ng bus. Tapos pag naipit ka pa sa traffic dyan sa McKinley at sa loob ng BGC, napakatagal. Tapos usually nga yun, kung makarating man siya ng EDSA from sa loob ng BGC, EDSA to Ayala naman, di traffic din kung susuungin. Usually 30 minutes din yan. Depende sa traffic. EDSA to Ayala, napakatagal niyan. Kaya yun din ang isang naging dahilan ko para mag-resign, para makasikaso ko siya pagka wala siyang carpool. Saka syempre mga bata, kung may mga activity kailangan yung magulang o kailangan pumunta ng school, mabilis. Kasi wala na kaming may ibang maasahan. Nandiyan naman yung parents ko. Kaya lang, syempre, iba pa rin yung mga biglaan. Biglang punta, mabilisan. Mahirap namang iasa na sa magulang ko yan. Saka, lalo kay mami. Pero there are times na, yun, pagka wala kami, sila, pag nasa bahay. Saka dati, si mami ko naman talaga nag-alaga dyan sa dalawang yan. Dahil nga nag-o-office kami. Nakatipid kami sa sa kasambahay na mag-aalaga. Si mami ko lang. Paluwal pa siya. Hanggang ngayon naman paluwal sila eh. Katulad yan, may activity yung anak ko. Parang inter-school pageant. Itataka nga ako, sabi ko, ba't sumali? Siya raw pinili ng teacher. Di gastos na naman. O di gastos din yung mami ko. Gastos, nagbigay ng pambili ng damit yata. So, dito na tayo sa, yun nga, Hilpuyat. Malapit na tayo sa dati kong office o lagpas na ba tayo? Dito na yun eh. Ito, Morning Star Center. Yan, 4th floor ako dyan dati. At ang sahod ko noon is 8,000 lang yata. 8,000 o 11,000 kasama yung Ecola monthly. So napakalaki, wala akong naiipon. Tapos yung pagkain pa, pag hindi ako nagbaon is 80 pesos. Tanda ko yun, doon sa gilid noon may nagtitinda, 80 pesos ulam. Plus kanin pa, plus soft drinks. Alam niyo naman ako, ma-soft drinks. Ubos. Tapos pamasahin namin nun sa, yun nga, sa mga kolorum na FX o van, 65 ba? To 55. Parang ganun. Kaya 200, 200 to 250 pesos ang araw ang gastos.
Wala nang natitira sa akin. Ayun lang, mamaya na lang uli. Hanap kasama ko kayong kumain. Kain tayo. Lobat na tayo. Tingnan lang natin kung ano abutin natin sa vlog na to. So magpapaalam na ako. Salamat po sa lahat. Depende na lang kung may makita akong ano mamaya. Keep, ano ba to? Ano pwedeng kumanan? Wala namang right turn. So may dadaanan lang tayo. Daanan natin yung kaibigan natin. Surprise natin kung gising na siya. Para kung natatandaan ko pa kung bahay niya. So paalam na po. Maraming salamat sa sumama sa aking biyahe ngayong araw na to. Thank you everyone sa support. Good morning everyone. Peace out. Yan, dito tayo sa Bel Rojas. Medyo nalilito na ako sa daan. Hindi ko nakabisado to. Dati kabisado ko tong kalsada na to eh. Hindi pa uso yung mga Google Maps. Wala pang Waze. Ngayon, nakakalito. Diba talaga pag hindi mo na napupuntahan yung lugar. Pwede nga ako hindi mag left turn eh. Pwede na akong diretso eh. Pero kumaliwa ako kasi nga hindi ko alam. Baka kung saan ako mapunta. Pero ito, Semenya Highway na tayo. Kanan na tayo sa kanto. Nakakaba. One way, no entry. Ang alin? Ito nga sa Eskinita. So pagdating dito, right turn tayo. Diretso tayo sa ating kakainan. Nakita nyo na rin siguro sa vlog namin yun. Kinakainan ko ngayon. So meron na lang tayong 10% na battery. Ba, duruin mo. Dire-diretso yung aking vlog. Kita tayo maya. Traffic dito sa may Retiro, Blumentritt dahil may banggaan. Pero ano lang naman, light na banggaan lang. Gas-gas na maliit lamang. Ay, bumper pala, laglag. Nasabitan siya ng Montero. So, chismis lang tayo sandali. Dahil doon ako chismis, sa daanan talaga yun ha. Dito na tayo sa Retiro nga. Yan, lechonan. Napakaraming lechon. Saan kaya nila dinadala pag hindi nabili? Lapit na tayo. Only 0% battery remaining. 10% battery remaining daw. So, tapusin ko na yung video rito. Hanggang maubos tong battery. Nandito tayo sa Pares Mami House sa Retiro. Ang pinakamasarap na mami. Ay, na mami. Na Pares na natikman ko sa lahat. Ito. OG ng Pares. OG. Let's go. No GCash payment. May pera pa ba ako? Yun. Salamat. Salamat sa lahat ng nanood. Thank you all. Thank you. Ito na tayo sa 9% battery. Chili sauce. Hindi masarap talaga ang pares pag yung chili sauce. Kaya dapat lagi meron ito. May half price pa sir. That's it. OG Pares. Ito nyo ba? Pares dito. Talagang masarap. Last sabaw. Thank you. Yan, tayo tayo. Dito doon. Chili sauce.
tatapusin ko na yung ating video. Oh, 6%. Salamat po uli. Maraming salamat sa lahat ng suporta sa challenge na to. Sana patuloy nyo ako suportahan sa aking mga susunod na vlogs after the challenge. Thank you everyone. Peace out.